Para po sa inyo, ano ang pagmamahal? Paano mo ba pinapakita ang iyong pagmamahal sa iba? What is love and how do you express love? Pag pagmamahal ang pinag-uusapan, ang unang-unang pumapasok sa isip natin, yung pagbibigay. Pagbibigay, pinagbibigyan mo ang iyong minamahal. But there is another side to loving. It is not only giving, it should also be seen in correcting. Hindi naman lahat ng hinihingi sa iyo ng iyong anak, bibigay mo at pagbibigyan mo siya. Di po ba? Pag alam mong mali, susawayin mo siya at itutuwid mo yung maling pag-iisip at ugali niya. Love is giving, but love is also seen in correcting. But here comes the problem. Nobody likes being corrected. Wala sa atin dito ang masaya, nag-i-enjoy at gusto na pinagsasabihan. Subukan nyo man po. Alam naman po natin mali ang online sabong, hindi po ba? Subukan mo kaya pumunta doon sa betting station kung saan nandoon yung mga sumusugal. Patayin mo yung TV nila, yung internet nila. Pagkatapos simulan mong sermonan yung mga nagsasabong, sabihin mo, hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo naaawa sa mga pamilya nyo? Kakaunti na lang yung pera nyo, sinusugal nyo pa, sinasayang nyo pa. Bakit hindi kayo magsiuwi? Ano kaya yung maririnig mo doon sa mga tao? Pupurihin ka ba? Papasalamatan ka? Papalakpakan ka? O baka murahin ka pa? Baka suntukin ka o kaya sampalin ka? Walang nag-i-enjoy na pinagsasabihan kahit na alam niya mali yung kanyang ginagawa. When you start and try to change another, you will see and experience that there will be a fight among the two of you. Diyan nag-uumpisa ang mga napakaraming away at sigalot. Pag pinapakita mo at pinapatunayan mo na tama ka, mali siya. Subukan mo. Sabihan mo yung kapitbahay mo. Ayusin mo naman yung pagpapalaki sa mga anak mo. Baka sabunutan ka niyan. Di po ba? When we try to correct others, they do not like it. And be ready for trouble when you try to talk to them about their wrong. So, ibig sabihin, tumahimik na lang ba tayo? Wala na lang ba tayong gagawin? Dahil nga napakahirap at napakasakit na nagtutuwid ng mali sa iba. Hindi. Meron pa rin tamang paraan kung paano mo sabihan ang iba. In other words, there is a correct way on how to correct others. Because again, remember, when you correct a person, it is also a sign of love. Pero yun po yung tanong paano ba yung tamang paraan ng pagtutuwid ng mali ng iba? What is the correct way in correcting the ways of others? Dalawang bagay lang po na makikita din natin sa mabuting balita. The first one, before you correct others, remember to correct yourself. Huwag mong itutuwid yung mga iba kung ikaw baluktot ka. Umpisahan mo ang pagsasaayos sa sarili mo. Kaya napakaganda po nung kanta ni Michael Jackson ang pamagat, The Man in the Mirror. Sabi niya, in order to change the world, I will start with the man in the mirror in front of me. Sino yon? Ikaw. Umpisahan mo muna dyan sa bakod mo bago ka lumabas, bago mo tignan yung iba. Baka kasi pag nagsalita ka, ibalik nila yan sa iyo. Oo nga naman, ano ba ang iyong mararamdaman kung lalapitan ka ng isang napakatabang tao, tapos sasabihan ka, uy, diet ka naman. Ang mararamdaman mo kung napakataba niya, pagkatapos sasabihan ka, mag-exercise ka naman. Siguro, mapapataas ang iyong kilay at titignan mo siya. Ang sasabihin mo, look who's talking. Paano ka maniniwala
sa sinasabi ng iba kung hindi naman nila ginagawa, ina-apply sa kanilang sarili. Pero kung uumpisahan mo ang kabutihan sa iyo, kung uumpisahan mo, ayusin mo ang buhay mo, kahit hindi ka magsalita, mapapansin yan ng iba. At sila mismo lalapit sa iyo at magtatanong, ano ba ang ginagawa mo? Gusto kong maging kamukha mo. Kung paano din makakita ka ng isang magandang babae, hindi po ba? Napakakinis ng kanyang balat. Napakaputi niya. At mag-uumpisa kang mainggit. Tinatanong mo sa iyong sarili, ano kaya ang ginagamit niyang sabon? Ano kaya yung ginagamit niyang lotion? Di ba ikaw mismo, na-attract ka, lalapit ka sa kanya, tapos nahihiya ka pa, sasabihin mo, ano ba yung beauty regimen mo? Hindi man nagsalita, hindi ka man niya inaya, ikaw mismo lumapit ka. Ganyan ang epekto pag sinubukan mong mabuhay ng mabuti, payak at banal. Kung paano din ang buhay ng mga santo, nakapag-inspire ng ibang tao para sila ay magbago. Bago mo baguhin ng iba, umpisan mo sa iyong sarili. At kahit na hindi ka magsalita, meron ka ding mai-inspire na magbago sila sa kanilang buhay. Start with yourself. Bago mo tingnan yung mata ng iba, tingnan mo muna yung iyong sarili. But secondly, kung magsasalita ka na, kailangan mong magsalita. Tandaan po natin yung mga larawan na binanggit ng ating Panginoon. The heart, the mouth, and the fruits of the tree. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo dun sa tao na gumagawa ng masama. Sabihin mong diretso sa kanya. Sabihin mo kung ano ba yung masama na kanyang ginagawa. Pero wag mong kalimutan, ano ba yung bunga nun o dating nun sa iyo? Para mas madaling matandaan, alalahanin niyo po yung 3 letrang ito. F, B, I. Madali lang po, no? Ano pong ibig sabihin ng FBI? Federal Bureau of Investigation? Hindi. 3 salita. F, meaning feelings. B, behavior. I, impact. If you're going to confront someone, if you're going to talk to someone, if you're going to correct someone, bring those 3 with you. Your feelings, the heart. Behavior, the bad actions of that person. And the impact, the fruit of his actions. Halimbawa, gamitin po natin yung larawan na ginamit ni Jesus. Isang lalaki na nakita mayroong muta yung ibang tao. Pwede niya sabihin, kapatid, nalulungkot ako, feelings. Pag nakikita kita, lumalakad ka, lumalabas ka, may muta ka sa iyong mata, behavior. Kasi bilang kapatid mo, kala ng mga tao, pabaya ako sa iyo. Impact. Nagmumukha akong walang kwentang kuya sa iyo. Nasasaktan ako, lumalabas ka na napakarungis mo dahil nagre-reflect ito sa akin na wala akong pakialam sa iyo. Pero ang totoo, mahal kita. Kaya nga, please lang, sana pabayaan mong linisin ko yung mukha mo. Madalas kasi ang problema po sa atin, we only say 1 or 2 of those elements. Palagi yung feelings natin eh. Nagagalit ako sa'yo! Nalulungkot ako, Father. Pagtatanungin mo naman sila, bakit? Basta't po, basta't. Paano maiintindihan ng asawa niya o ng anak niya o kahit sino pa man? Yung kanyang nararamdaman, kulang yung kanya sinasabi. Mas maganda sana kung sabihin niya sa kanyang asawa, nalulungkot ako kasi nakikita kita, meron kang ka-text, agad nagtatago ka, ayaw mong ipakita sa akin, meron kang ka-video chat, lumilitaw na hindi mo ko pinagkakatiwalaan. Di ba pag mahal mong isang tao, open dapat kayo sa bawat isa. Nandun yung feelings, nandun yung behavior, nandun yung impact. Nagiging walang kwenta na ako sa'yo, hindi mo na ako mahal dahil meron ka ng tinatago. Impact, bunga.
Kung ganyan tayo mag-usap, di ba mas mabilis, mas maiintindihan ng bawat isa. Maaayos yung problema. Nga napakaganda nga po nung narinig kong sabi niya, the recipe of a happy relationship is a pinch of kindness, a spoonful of patience, loads and loads of communication, and a cup of love. Pinakamarami dapat laman ng ating ugnayan ay ang pag-uusap. When we fail to communicate and to communicate properly, we fail also to love. The foundation of love is giving, but it is also correcting. How do you correct? Start with yourself. How do you correct? Say it properly. Your feelings, their bad behavior, the fruits of their bad behavior, their impact to you. But all of this would work if we have the Holy Spirit, the grace of God.